Kita ko na kung sino talaga yung sobrang umabuso ngayon sa kapangyarihan. Hindi si VP. Kasi napanood ko yung video ni VP, yung press con niya, na ang nag-umpisa talaga ng impeachment ay itong si Franz Castro. So noong last year pa to na pinaplanuhan talaga ang impeachment niya. So nagtagumpay to si Franz Castro kasi isa to sa nanguna sa paghain ng impeachment laban kay VP noong nakaraang mga linggo. So ito yung tao na to, itong babae na to. Sabihin ko na itong babae kasi hindi naman talaga hindi ko naman to talaga sabihin na ako mismo sa akin. Hindi ko to pwede na sabihin na kagalang-galang. Kasi nagiging congresswoman naman to siya pero hindi naman to binoto talaga ng distrito. Party list naman to siya nanggaling parang para sa akin. Bahala na kung sabihin nyo na bastos ako dito sa matandang ito, itong congresswoman to na dating maestra pero wala sa magandang pag-uugali. Kasi ito siya ang nag-endorse talaga itong impeachment, itong ano na to, itong kay VP Sara. Ayun yung video. Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother kasi yung kuya ko yung sinabihan niya. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi sinabi niya impeachment case. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Masabi ko din na itong si Franz Castro napakawalang hiya kasi ito rin yung nagpa-contempt sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. So noong kasagsagan ng hearing doon sa Kongreso, humingi ng kapatawaran itong si Zulaika Lopez, itong Chief of Staff sa UVP, pero hindi niya pinagbigyan. Hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, utusan ang COA na hindi kami sundin ang Congress or House of Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me
in contempt, Your Honor. For the record, it was just respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. It was really something that we requested of the Commission on Audit, and at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Well, Mr. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni Attorney Lopez. Tsaka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Matigas ang puso nito. Ngayon, yun nga, wither lang talaga ang nangyari. Kasi ngayon, ano ngayon ang balik sa kay Zuleika Lopez, binalik ka na. Kasi nga nag-file na to ng ethics sa Ethics Committee kahapon si Attorney Torion at saka yung mga tao na yon na galing sa Mindanao, yung sila ng mga katutubo, nag-file na ng kaso kahapon. So ang bilis ng karma niya. Kasi nga may kaso siya na convict na, hindi pa kinulong. Ewan ko ba bakit sa mga congressman hindi to siya ikinulong. Dahil kinakandong to siya sa mga congressman, sa mga lintik na yan para magamit yung ano nila dito sa interes ng mga tao na to. Sa mga diyan sa may impeachment at saka doon sa may hearing ni Joel Chua. Ginagamit siya eh. Ginagawa ilang frontal to si Franz Castro. Ngayon ginagawa ilang frontal. Ano nangyari ngayon? May kaso, hindi siya nakulong. Dapat mga ganito may mga kaso. Nasabi ko na nga to na huwag nyo nang pasalihin dyan. Isit aside nyo na to, tanggalin nyo na to. Bahala siya kung sabihin siya congresswoman pa siya sa kanyang party list, pero tanggalin nyo na to sa inyong committee. Huwag nyo itong pasalihin dyan kasi nagiging nagiging pangit yung nyo, image dyan. Pumangit na ang husto ng image ng kongreso ngayon, tapos sinali pa tong convicted na tong hayupak na tong si Castro. Masasabi ko nito, siya ang nagsimula ng gulo. Kasi sa impeachment, ano nangyari sa impeachment ngayon? Nagkagulo-gulo ang kongreso, nagkagulo-gulo ang mga tao dahil sa kanya. Nagkaroon din naman ng problema itong si Zuleika Lopez dahil doon nga nagka-problema yun noon sa dadalhin dapat sa mental. So sinong nagpasimuno noon? Ito si Castro. Ang problema lang din nito kay Joel Chua, pinagbigyan at pinabayaan na lang dyan na uupo dyan sa kanilang committee. Convicted ka na eh, makukulong ka na eh. Bakit nandyan pa rin? Hindi ko maintindihan ang mga congressman, bakit nila pinabayaan yan? Kasi nga, ginagamit ninyo. Ngayon, katawa-tawa kayo kasi yung mga pinagsasabi nyo dyan, kinakain nyo rin. Ano nangyari ngayon sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa kayo nakapag-file. Isa pa, yung sa nung nalaman nila na 2 sundalo ang may hawak ng budget doon sa OVP, na yun ang
nag-ano sa disbursement ba yon? Ay, tama nyo na kung mali ako. Nalaman nila yun, parang nabahagi ang buntot. Hindi na tinuloy yung investigasyon. Di na nga nila imbitahan sa Kongreso kasi magiging complicated na yun kasi ang Armed Forces of the Philippines mayroon ng ginagawang investigasyon. Ayaw nilang sapawan yun. Kasi may internal investigation na. So, may internal investigation ang AFP. Pero, ang kuwa, mayroon din namang internal investigation tungkol dun sa mga sinasabi nyo na hindi nag-liquidate na maayos ang OVP. Bakit pinasukan talaga nyo ang ombudsman, ang kuwa, yung Commission on Audit? Ba't pumasok kayo dun sa eksena? Ito nga yung dahilan bakit na-contempt itong si Atty. Lopez. Dahil doon, sinabihan niya ang kuwa na wag nyo munang ilabas kasi mayroon pang hindi tapos ang liquidation. Kasagsagan pa yan na iniimbestigahan sa kuwa. Wag muna kayo maglabas, ibigay sa Kongreso. Pero anong ginawa nyo? Binulatlat nyo. Binalandra nyo. So ngayon, ayaw nyo palang mangnapaw ng investigasyon, pero ang kuwa kaya nyo sapawan, pero ang AFP ayaw nyong pansinin yung mga nakakahiya kayo, tsuwa. Itong si Castro, kasama ka eh. Eh di ngayon, Castro, bilang na yung araw mo, talagang makukulong ka talaga. Kasi pag ayaw umaksyon ang Kongreso nito, sigurado, gigisahin ang Kongreso nito. Eh ngayon, na ito si Castro mukhang nagpabiktima na. Mayroon na siyang sinasabi na hinaharas daw siya. Anong ginawa mo kay VP Sara? Anong ginawa mo sa chief of staff ni VP Sara? Hinaharas mo. Ikaw ngayon yung sobrang bastos. Magsabi ka nga sa kay VP Sara, Duterte na nga lang eh. Hindi ka na nga nagsabi ng opisina ng Vice President. Diretso ka na lang mag-Duterte kay Presidente Digong. Ganun din ang sasabihin mo. Presidente Duterte ka na nga lang din eh. Mr. Duterte. Kawalang hiya ka. So bagay sa'yo talagang makulong ka na para ang mga tao magbubunyi. Ako pagka nakulong ka, nako. Baka magpamisa pa ako dahil sa ginagawa mong kabastusan. Ikaw pala yung siga eh. Ikaw pa yung nagsabi na siga-sigaan ang OVP. Ikaw pala yung siga, hindi ang OVP. Binaliktad mo pala yung nangyayari. Siga ang OVP, ikaw ang siga. Biruin mo, convicted ka. Nasa kulungan ka na dapat, pero ngayon napag-contempt mo yung yung Atty. Lopez na ikaw yung may malaking kasalanan. Nangidnap ka ng mga bata, tapos sabihin mo, hindi sumusunod sa kagustuhan ninyo si Zuleika Lopez. Eh ngayon, sino hindi sumunod? Ikaw. Kasi nasa kulungan ka na dapat. Ba't ang ginawa mo pa dyan? Nakakahiya ka na, Castro. Umalis ka na dyan. Akala siguro, itong babae na to, mananalo siya kasi kakandidato ng senador to. Sinong bubuto sa'yo? Nakakahiya ka. Walang bubuto sa'yo. Kung may bubuto sa'yo, isa rin yung tanga. Mga taong tanga yan ang bubuto sa'yo. Kasi alam nila kung gaano ka kawalang hiya, gaano ka kabastos. Magiging senador ka, ganyan ang ugali mo. Parehas lang kayo ni Dilema. Mga walang hiya kayo. Kayo ang nagpapagulo sa Pilipinas. Ngayon, confirm na natin kung sino ang nagpapagulo ng Pilipinas. Ito mga kakaliwang grupo. Ito mga NPA. Castro, isa ka sa mga protector ng NPA. Kaya ayaw mo yung confidential fund kasi nagagamit yan laban sa inyo.